Kahit PWD ID, pinepeke na ng iba para makadiscount lalo kapag kakain sa labas. Problema nga lang dahil apektado nito ang kita ng mga negosyo na baka raw magtaas na lang din ng presyo para makabawi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Evan Tarinque. Pupunta ka lang online, makikita mo na ang kaliwat ka ng nag-aalok ng assistance sa pagkuha ng ID. Pero kalimitan daw sa mga ito, ang ibibigay ay peke at hindi talaga galing sa ahensya ng gobyerno. Kahit nga raw wala namang kapansanan, pwedeng makabili ng PWD ID. Bagay na nakaka-apekto na raw sa restaurant owners. I've seen fake cards being sold on Facebook Marketplace for as little as 150 pesos. Normally, they're selling for about, I think, 300 pesos up to 1,500 with the booklet. But actually, the danger is it can actually be printed by anyone at home with a printer. Giit nila, hindi naman gobyerno kundi ang mismong mga negosyo ang sumasagot sa ibinibigay na 20% discount. Kung dati raw, nasa 5% lang ng sales nila ang PWD discount. Ngayon, umaabot na ito ng 25 hanggang 30%. Kaya posible talagang makaapekto ito hindi lang sa kanila, kundi maging sa iba pang customer. It's gone up by 5-folds. So this is significant because it now will force restaurants to raise prices or let go of people. Sa statement naman ng DSWD, nababahala sila sa laganap na paggamit ng peking PWD ID dahil nakakasama ito sa negosyo, lalo na sa food industry. Una namang sinabi ng Department of Justice na hindi pwedeng tanggihan ang benefits at privileges ng mga PWD kahit hindi agad maberipika ang kanilang ID. Imagine mo pag you would require them to prove that they are disabled. That is embarrassing and that may be tantamount to violations of privacy. Hindi rin kompleto ang registry ng PWD ng Department of Health, kaya posibleng may mga pangalan ng beneficiaries na wala pa sa listahan. Unfortunately, that registry is not updated and it may actually result to possible denial of yung right nila. Kung hindi kompleto yan, napakahirap naman na yan ang gagamitin mo na basehan kasi automatic kung hindi ka kasama, they would deny. Kahit naman daw ang restaurant owners, ayaw na rin sanang i-verify ang mga PWD ID na mga gustong makadiscount. Yun nga lang. How can we give discount to a criminal? How can we give discount to such fraud? Our point for verification is to weed out the fake cards, not to deny discounts. Because generally speaking, when in doubt, we still give the discounts. Paalala naman ng isang legal expert, may kaukulang parusa ang paggamit at paggawa ng peking PWD ID. Isang kaso yun, estapa. Pangalawa, pwede ka rin ma-sanction naman ng tinatawag nating falsification of public document. Ang PWD discount ay benepisyo para sa mga tao may kapansanan. Kaya huwag sanang umabot sa puntong dahil sa pananamantala ng iba ay maapektuhan mga tunay na nangangailangan ng tulong. Mobile Journal Evan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.